Ito'y, Gloria Macapagal Arroyo ang nag-introduce nito. At pinalusot naman ng magigiting ba o mga pusakal nating mga mahistado sa Kwarta Suprema o Kusina Suprema. Pinalusot. No? Pero, sa tuusang usapan, kasi ito nakalagay nakasaad dito sa saligang batas. Di ba? Ang pangunahin, as per priority ka nga nung pag-develop ng ating national patrimony, ay pangangasiwaan ng gobyerno. Nang sa ganun ay pumasok lahat ng kikitain sa kabambayan. Sapagkat kahit ikaw pa ang mimiyari ng lupain, at may natuklasang ginto riyan, aba, hindi po pwedeng angkinin mo ng buong buo yun. Kung hindi ako nagkakamali, 60% alinsunod sa saligang batas ay mapupunta sa gobyerno. 40% lang sa'yo. Meron ka pa rin. At pangunahing prioridad din sa pagmimina at hindi lang pagmimina, pakinabang sa mga ating mga likas na kayamanan sa kagubatan, ay yung mga kooperatiba. Amaywalan nyo. Tiningnan ko, kung mga iniskan ko lang, hindi pa naman masyadong pulido, kumbaga. Iniskan ko lang. Idadalawa lang yung mining company na nakita ko na kooperatiba at mga pag-aari ng mga ekleo doon sa Surigao. Pag-aari ng mga ekleo. So, siguro lang si ekleo lang nakikinabang. Kasi lalo na yung mga miyembro niya doon na miyembro din ng miyembro ng kanilang ano ba yun? Kulto daw. Sabi kulto. O religious sector. To be politically correct. Mga alipin yun ang tarato nila doon Di ba? So malamang sila lang kumikita. Ba't ganun? At saka bakit pinapayagan ang mga inchik na magmina rito? At whose expense? Hindi ba sa atin? Hindi ba nakikita ni Pangulong Digong ang problema na ito? Alam niyo, marami pinasok na kontrata sa pagmimina at hindi lang sa pagmimina, sa iba pang proyekto na pinunduan ng inchik. No? At sa pakikipagsabuatan kay Gloria Macapagal Arroyo, ang ibinasura ng panahon ni Pinoy administration, hindi niya pinayagan. Pati ngayong dredging dyan sa Laguna de Bay. No? Ewan ko, kasama yung pondo para lagyan ng artificial river mula sa Laguna de Bay papuntang Manila Bay. Ewan ko kung kasama yun doon. Pero nakalimutan ko na ni-research ko yan kasi nung araw pa medyo may katagalan na. So yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mahihirap tayo mga itsapuera. Ang yumayaman lang, siyempre, yung mga nakikipagsabuatan sa China. Hindi nga ba napabalita na pati si Mike Defensor, diba? Ay isa sa mga dami, well, not necessarily dami altogether, sapagkat siyempre hindi naman sila papayag, diba? Kami ang mag-a-aproba ng inyong kontrata sa pagmimina. 60-40 tayo, 60 kami. Pero sa inyo lahat ng puhunan galing. Ito ang dapat iniimbestigahan. Ito ang mga kumpanyang ito na bukod sa ninanakawan na tayo, sinisira pa ang ating kalikasan. Aba! Kung so wala tayong natitikman, nasisira pa yung ating kagubatan. Kaya ipinasara noon ni DENR Secretary Gina Lopez. So ano nangyari? Hindi siya kinumpirma ng mga bata din ni Rodrigo yun doon sa Commission on Appointment. Kailan isa sa pwesto? Diba? Pero bago siya na-arrest, may pangako sa kanya 600 million
para pondohan ang mga pet projects niya na pangkalikasan. Hindi ko na alam kung natuloy yun, kahit na tinanggal na siya. Malay natin, baka yun ang, kumbaga, horse trading kung tawagin. I'll scratch your back, you scratch mine. What is 600 million per year? Diba? Sa kinikita na itong mga nasa mining industries. At bukod pa rin, business nyo, marami kayo matutuklasan tiyak. Pagdating sa kung paano nilalambada ang ating pong industriya ng pagmimina. Saan pa tayo pinagnanakawan ng buwakan natin mga pinagkatiwalaan ng ating sagradong boto? Yan ay kung hindi nahukos-pikos. Yung noon ay BOT, Build, Operate, Transfer. Nakalaunan ay naging PPP, Public-Private Partnership. Nakalaunan ay naging BBB, Build. Ito, malaking anomalya din ito. Bakit kamo? At malaking pera ang nakataya dito. Kapag inutang natin ng pondo sa ating mga proyekto, bawa lang doon sa Amerika, may string attached yun. Palaging nakakabit doon na ayusin ang pangangasiwa sa pera. Walang korupsyon dapat. Pangalawa, maliit lang ang interest. Wala pang 1%. Parang point blah 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 lang o 1%. Samantalang sa China, magkano? 3%. Eh, ano sabi ni yan? Yung dating secretary ng NEDA na sinibak. Kasi hindi siya. Ayaw niyang o nilalabanan niya ang puwersa ng mga demonyo sa gobyerno So, tandali muna. Ito ba ay nararapat? Hindi. Sapagkat meron tayong mga bonds na dapat pinuflow. Bonds. Government bonds. Pag may gusto kong ipagawang proyekto, kukumputin kung magkano gagastusin. Treasury bonds. Yung mga ganon, ito. Amerika, bumili ka nga rito. Japan, bumili ka nga rito. Yun diba? May mga grants pa yan. Pero, init sa puwera nila yon, pinalitan ng BOT, PPP, build. Bakit? May corruption rin halimbawa, imbis na, isang taon mo lang i-operate, bawi ka na sa ginastos mo, kaya amin na yan. Amin na yung infrastruktura na yan. Imbis lang, gagawin nilang 20 anyos, 50 anyos. Meantime, hindi naman ako maniniwala na yung nag-approve yan at yung kanyang mga bataan sa 5 proyekto ng build at kung ano-ano pa ay walang nakatagong share doon sa mga korporasyon na yun o sa mga financier na yun. Imposible yan. Ito pa, privatization. Malaking source din ito ng korupsyon. Privatization. Paningit nga lang yan sa 1987 Constitution Isang sentence lang, may clear lang at isiningit doon sa ibang kumbaga dokumento na hindi naman para doon talaga, para kumbaga huwag masipat. Tinago nila. So dapat ito i-reverse privatization. May batas na ito? Kita mo. 'Di ba? Isa sa mga naging matinding produkto niyan yung IPIRA Yung IPIRA law na nagbawal sa gobyerno para pumasok sa industriya ng enerhiya.
bawal nilang gamitin ang malampaya funds, no ha? Para pailawan ang mga liblib na lugar sa ating bansa. Pero dapat ito, nationalize ito eh. Nationalize dapat itong mga ito kasi ito ay imbued with public interest. Basic na pangangailangan ng tao ito eh. Yung tubig, dapat may pakonsesyon yan. Hindi. Katarantaduhan yun. Sabihin nila, kasi ang gobyerno inutil. Mga bobo sa negosyo, hindi totoo yan. Ang problema lang talaga, ano yung korupsyon eh. Yun ang problema, korupsyon. Bakit may korupsyon? Kasi hukuman trial by palakasan na meron tayo eh. So sila nangungurakot, paano sila mapapanagot? Diba? Yung may tangan ng renda ng ating gobyerno. Sila din ang nangungurakot yan eh. Ihawak nila pati yung hudikatura. Nagsasabuatan nga eh. Ang lehislatura, hudikatura, ang lehislatibo, nagsasabuatan yan eh. Ihekutibo, nagsasabuatan yan. One for you, two for me. One for you, three for me. Ganun ang mga usapan nila riyan eh. Diba? Hindi gumagana ang checks and balances sa ating bansa sapagkat ang sa tunay na demokrasya, ang ultimate checks and balances na andun sa judiciary. Judiciary na pugad ng mga soberanong mga mamayan bilang mga juror, huwes, uhukom sila. Grand jurors, mga grand jurors, 23 katao na mga randomly selected, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, ang kikilatis kung may probable cause. Right? Mga trial jury, 12 sila, ang huhusga. Makikinig sa mula umaga hanggang hapon, araw-araw. 4 na araw lang sa jury justice system tapos ang kaso. At sila ngayon, ang huhusga kung ang akusado sa korupsyon at iba pang mga kaso ay guilty o inosente. Hindi na nila kailangang gumawa pa ng katakot-takot, no, kung ilang mga pahina na puro palusot at pambobola kamukha ng ginagawa sa ating bansa, sa ating hudikatura ngayon, no? Hindi nila kailangan ipaliwanag ang desisyon. Dalawa lang ang maaari na isulat. Guilty. Ilang words? Ilang letra ba yun? G-U-I-L 4, 6, T. G-U-I-L-T. Guilty. 6 na letra lang. Pag inosente naman, 1, 2, 3, ino, 6, 8, 8 letra lang, inosente. Ganun lang. Kaya stressful. Hindi sila maaring manipulahin o sindikatuhin ng kahit presidente pa ng ating bansa. Hindi naman sila permanente sa trabaho eh. Diba? Case for case lang. Sa loob ng isang taon, dapat isang beses lang, isang mamayan na serve as a juror. Isang beses lang. So, hindi sila katulad ng mga hukom ngayon dito sa atin na madaling nasisindikato at namamanipula. Either singilin sila ng utang na yan na loob ng mga taong nakapwesto na apektado. Singilin sila ng utang na loob, suhulan sila at bantaan ang buhay nila at buhay ng kanilang pamilya. Hindi rin bantaan ang kanilang karera. Patalsikin, kasuhan pa, makukulong. Sapagkat ang hukuman trial by palakasan, pagka isinilarawan natin ito ay hukuman kung saan ang langgam na ipakukulong sa paratang na panggugulpe ng elepante. Yan po hukuman trial by palakasan. Siguro naman, hindi naman tayo mga bulag, no, na hindi natin nakikita pa yan hanggang ngayon. Diba? Itong ERC, malaking source din ito
ng kurakotable funds, ng pangungutong. Of course, nandyan yung BIR, nandyan yung customs, no? Paano masusolusyonan yan? Kung walang trial by jury. Pero kung may trial by jury, lahat ng mga Pilipino, eyes and ears. At hindi ka maririsbakan pagka hinipan mo yung pito. Pag isinumbong mo. Halimbawa, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, DSWD, DPWH, no? Department of Education, yung mga may malalaking pondo sa Armed Forces of the Philippines na ngayon may nasilip na naman na bilyong-bilyong nakatagong pondo, no? Sa lahat ng ahensya na yan, may mata at tenga ang mga mamamayan. At obligasyon natin, bawat isa, na isumbong yung pong mga gumagawa ng katarantaduan sa gobyerno. Dahil tayong lahat ay apektado eh. Korupsyon, lahat tayo apektado. Walang pinagsisino-sino. Maging yung mga nasa hanay ng mga kurakot, yung 99 o 1%, o ilan, apektado din sila ng korupsyon. Bakit? Siyempre, kasama din sila sa nagbabayad ng buwis. May mga kamag-anak din sila, kaibigan, kakilala, na mga mahihirap. Na lalo humihirap dahil sa hukuman trial by palakasan, hindi napapanagot ang mga salot na kurakot. So, yan ang punot dulo, Pangulong Digong, ng kahirapan dito sa ating bayan. Korupsyon. Korupsyon, 4 na trilyon mahigit ang ninanakaw sa ating kabambayan taon-taon. Ang pinag-uusapan pa lang natin kanina, yung mga mining companies ng mga inchik. Hindi lang mga inchik, pati may mga kasabwat ng mga Pilipino, yung malakas sa gobyerno. Yung mga timber o laging konsesyon, yung mga ganyan, no, ha? Ano ba yung MPST na yun? Mineral Producer Sharing Agreement, blah, blah, blah. No? Na inakda nila para paikutan na sa ligang batas. And by the way, yung kanila, nabagit ko kaninang Mining Act of the Philippines, no? Illegal din yung unconstitutional sapagkat ni-revise nito Kinalikot nito ang saligang batas, 1987 Constitution. At bago mo magawa yan, kailangan dumaan sa plebisito. Kaming mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang huhusga, arbiter, ang raratipika kung gusto namin o hindi yung kaungasan yung batas. So, unconstitutional yun. Diba? There you are. Pangulong Digong, hindi tayo ang mga Pilipino hindi mahirap. Sabi nga ni Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, ang mga Pilipino ay mga pulubi na nakaupo sa minahan ng ginto. Tumpak, hindi ba? At si Manny Pacquiao pa lang, mga kapwa Chapwera, si Manny Pacquiao pa lang ang kumoporma na tumakbong Pangulo na nakikita ang problema. At yan ay korupsyon. Hindi maampat-ampat na korupsyon sapagkat ang mga kurakot ay powered by hukumang trial by palakasan. So nakita niya ang problema. Alam niya rin kung ano solusyon. Ipairal sa bansa ang hukumang trial by jury para kanya, tayong mga mahirap pumalakpak naman sapagkat sa sama loob niya kung na 200 lang ang makukulong at hindi siya magpapakulong, hindi mo siya judge. Tayo bilang mga juror, hawak natin ang batas. Tayo ang huhusga kung ang akusado sa korupsyon at iba pang kaso ay guilty o inosente. So saan pa tayo? Suportahan natin ang hashtag Pambansang Kamao 2022 Knockout Kurakot.
At suportahan din natin lahat ng ating mga juror advocates candidates mula di presidente hanggang konsehal. Pero hindi lamang ito buka-buka at pangguguyok. Ito slogan nila, hindi. Dapat handa silang pumirma. Ngayon pa lang, handa silang pumirma ng National Jury Law. An amendment to our Bill of Rights sa saligang batas. Idagdag ang ating karapatan sa trial by jury. Kailan ipasa yan by 2/3 votes, no? Absolute majority. Sa Senado at sa House of Representatives. At si Manny Pacquiao naman, ngayon pa lang, igiit na natin sa kanya na ngayon pa lang, pagbalik niya mula sa Las Vegas o sa USA, katapos na kanyang match, ihain na ang National Jury Law. At yun lang gamitin niya pangangampanya sa pangangampanya. Yun lang. Tayo mga itsapwera, ang boses natin na dumadagungdong sa social media, gamitin natin. Yun lang. Hindi niyo na kailangan maggumawa pa ng mga advertisement na pamloloko, pambobola, or pangguguyo. Hindi na. Menos gastos si Sharon. Hindi niyo na kailangan magpa-imprenta ng sandamakmak na tarpaulin. Tayo. 8 sa bawat 10 Pilipino may access sa social media. Tayo mga ngampanya. Di lamang pa sa kanya, pero para sa lahat ng mga advocates natin, katulad halimbawa ni Heidi Mendoza. Ito yung auditor ng COA noon na talagang pinanindigan ang special report ng korupsyon na nangyayari sa Armed Forces of the Philippines. Naandyan din si Pau Chief Persida Acosta na talagang lumalaban para sa kapakanan natin maliliit. Ngunit, ano ba naman ang puwersa ng ating Pau ngayon? Kaya di na po protektahan yung ating mga kababayan. May dalawa kong pamangkin nakakulong ngayon. Ano ang payo sa kanila ng Pau lawyer? Aminin nyo na lang. Kasi pag inamin nyo, 6 months lang. Abay, ipinagtanggol lang ng dalawa ang kanilang mga sarili. No? Self-defense. Tinatamad yung Pau lawyer na puntahan at tanungin, mag-imbestiga ron. Trabaho nila yon. Ginawa lang nilang madali para sa kanila. Kaya si Hodang makulong yung mga pamangkin kong dalawa. May mga anak pa naman. Hindi pa. Tatagain ang kuya. Kanyang kuya tatagain ng anak anak nung babae na naging kaaway ng asawa ng kuya niya. Chismis ang pinagmulan. So tatagain. Wala din naman siya nakikialam doon. Nakialam lang yung kuya niya nung isinalyan nung anak, yung anak niya na maliit. Itong anak nung nakaway ng misis niya, medyo binata na ito. 20 anyos na ito. So doon lang siya nakialam. Kasi anak ko na yung pinakikialam mo. Anong pakialam na anak ko sa away ng nanay niya? So malis. Pagbalik, may dalang itak. So tatagayin yung kuya niya, yung bunso na kumuha na ng kahoy, pilano. Tapos naagaw nila yung itak, nasugatan ng bahagya lang yung assailant Diba? Self-defense yun. Ipa, anak ng bakal mo. So ito yung sitwasyon sa ating, kasi sabi nga Pau Chief ikukunti lang kasi budget namin Hindi namin kayang dapaan. Pagkaman, ang sinasabi sa ating Bill of Rights, kailangan hindi mo po pwedeng imbestigahan
o i-interrogate ang isang suspect nang walang abogado. Wala abogado eh. Doon sa presinto ng pulis, ay ayabang pa naman ng mga pulis doon. Hihingian mo lang ng kopya noong affidavit, noong nag-akusa, ayaw magbigay. Dahil yun na daw ang policy nila. Doon ka lang kumuha sa piskal. Kasi pupunta naman doon, teka muna. Late na yun eh. Dapat dito sa investigasyon pa lang ng pulis, patas ang investigasyon. Yeah. Ay nagkataon na malakas yung nakalaban ng aking mga pamangkin. Malakas sa barangay. Kaya yung lakas na yung ginamit nila doon sa pulis. Buwakan. Anyway. Nulit ko lang, Pangulong Digong, ang ugat ng kaya naghihirap ang 99.9% sa pweras dito sa ating bayan. Yung mga amo mo, mga boss mo, na pinababayaan mo, ay korupsyon. At hindi napapanagot ang mga kurakot sapagkat hukumang trial by palakasan ng uso sa atin. So mga kahit sa pera, malinaw na ba para sa atin? Bagay na yan. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. God bless Philippines. Ako pa rin po inyo lagi nakanda mag-distill juror. 6 Lokit Pilates na garit pa lang.